Salamat po, choir and band, sa paglead po natin praise and worship. Good morning! Guys, morning po, no? Nakakatuwa naman po dahil yung choir po natin ngayon is mga bago pong mukha, especially po sa mga lalaki po, no? Mga batang-bata pa po. Again, good morning, church. Yan, pwede niyo po bang topikin yung katabi niyo? And pwede niyo po ba silang i-greet na Blessed Happy Sunday. And so, before we start, let us pray. Lord Heavenly Father, I ask for your guidance as I speak your word, O God, that the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. In Jesus' name, amen. Amen. Iba po pala talaga yung pakiramdam, no? Pag nag-speak ka sa morning and sa vesper. But anyway, this is for the glory of God. Siguro po yung iba is namamukhaan po ako, no? Yan. Hayaan niyo pong magpakilala po muna ako. Dati po akong artista. Ako po si Piolo Pascual. Joke lang po. I'm Pastor Zeus po, Pastor Zeus po, and some of our youth call me Pastor Z. Yan. I'm your modern pasty. My name is Pastor Z. This is my first time po na mag-speak sa ating church po ng morning service. And I'm also happy because ito po yung na-vision ko before. I think, bata pa po ako nun eh. Naalala ko grade 4. Yan. Kasi grade 3 po ako nag-start dito sa church. Ikot-ikot lang po. Ito po yung na-vision ko before. And hindi ko lang po inaasahan na yung first sermon ko po dito sa morning is also my last Sunday din po. Pero praise God po. It means another ministry po, no? Another ministry po na ibinigay sa akin ng Panginoon sa pamamagitan po ng Puno United Methodist Church na kung saan dito po ako na-mold. Yan, dito po ako natuto ng mga salita ng ating Panginoon. Ang text po natin na gagamitin today is from the book of Deuteronomy chapter 6, verses 4 to 8, and says, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them in your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Amen. Our topic for today is galing po sa ating mid-year prayer and fast. Tama po ako, natuturos. Yan, mid-year prayer and fast. Na kung saan is pinangunahan po tayo ng ating mga leaders from June 24 until now po. Ito po yung last day po natin ng prayer and fast. And our theme for our mid-year prayer and fast is securing the faith of the next generations through the discipline of prayer and discipleship. It means, church, ang ating prayer and fast is nakafocus po sa ating next generation. Nakafocus po sa ating mga youth. Sige po, kung nandito po yung mga youth, pwede po pang itaas niyo ang mga kamay niyo. Yan, ages 12 to 26 na ako eh, 26. Ages 12 to 24. 24, yan. Sige po, taas niyo yung kamay niyo. Yan, lahat po ng youth, huwag pumahiya. Sige, taas niyo yung kamay niyo. Yan, taas niyo lang. Taas niyo lang ha. Huwag po kayong kabahan. Kasi kinakabahan ko ako eh. Yan, pwede niyo, sige po, youth, taas niyo lang ang kamay niyo. Yan. Yan. Sa lahat po ng congregation, pwede niyo po bang ilibot yung mata niyo? Tignan niyo po yung mga nakataas po na kamay. Tingnan niyo po kung gaano po sila karami. Yan, kahit hindi na po yun eh. Yan, kahit yung mga mukha nilang pong kabataan, nasa lang yung kamay. Yan, tingnan niyo po sila kung gaano po sila karami. Sige po, pwede niyo na po ibaba. And yung mga nakita niyo po na kabataan, yung mga nakita niyo po is also the one who will lead our church someday. Sila po yung mga mag-lead ng simbahan na to someday. Amen. Every CI
our church is isa sa may maraming delegates na umaten. Thank you po sa mga sponsors ng CI. Sa mga sponsors po na nagbibigay sa CI. And I think sa church din po natin ng mga may youth na before na nag-answers ng calling ng ating Panginoon, which is mga pastors. Pag po galing sa puno, hindi lang po basta pastor. Poging pastor. Dahil, joke lang po. Anyway, our topic for today is how can we secure the faith of our next generation? Paano nga po ba natin masisecure ang faith ng bawat youth, especially pag sila po ay nasa labas ng ating simbahan? Paano nga po ba? Lalo na po sa panahon po natin ngayon, di na po natin alam kung ano po yung nangyayari. In verse 8, in Deuteronomy chapter 6 says, tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Or it means, do whatever it takes to remember them. Ang ating pong title for today is do whatever it takes to remember them. So again, this May last Sunday, remember me po. For us to make our next generation's faith secure, we need to do something, church. Kailangan po tayong may gawin para masecure po natin yung pananampalataya ng bawat kabataan na nandito po sa loob ng ating simbahan. And the first thing is, they need to know that there is no other God except God. Again, there is no other God except God. In verse 4 of Deuteronomy chapter 6, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And kung mag-deep study po tayo sa Old Testament, no, this is what they call Shema. Shema means the Hebrew word is hear, to hear. And the Shema is the formation of Israel or Jewish people. Ito po ay isang prayer po nila to express their belief na kung saan nag-iisa lamang po ang kanilang Diyos, nag-iisa lamang po ang Diyos in God's oneness and incomparability. And sa traditionally po, no, sa Israel po, no, ginagawa pa rin po nila to. And ito po yung verse na, sa first verse po nila, ginagawa po nila to twice a day, which is sa unang verse po natin na sinabi po dito na, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Ayun po yung prayer po nila. Tawag po doon is Shema Israel, which is to hear Israel. Sa verse po na ito, isa po itong proclamation of who God is. Sino nga ba ang ating Panginoon? Which is in the Old Testament, they called it Elohim. Yan, Elohim. Which is the plural word po ito na sa Hebrew word po, na kung saan in our belief, ito ay ang tinatawag po natin, triangle. So, ang Elohim po is plural word po ito na ginamit po sa Old Testament, which is hindi lamang po nag-iisa ang ating Panginoon, tinatawag po natin siyang triangle. And just like Israel, church, kailangan din po natin malaman or kailangan din po malaman ng next generation that wala po tayong ibang kailangan sambahin. Wala po tayong kailangan sambahin ng Diyos kundi ang ating Panginoon lamang, which is the triangle. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. In Isaiah chapter 45, verse 5, it says, I am the Lord, and there is no other. Apart from me, there is no God. I will strengthen you, though you have not acknowledged me. Again, sabi po dito sa Isaiah, I am the Lord, and there is no other. Apart from me, there is no other God. And this is the first thing, church, na kailangan po natin gawin to secure the faith ng ating mga youth or ng next generation through teaching them that there is no other God except God, Elohim. And ako po ay naniniwala
that our church will teach our next generation about who God is. Dahil kung hindi po ito tinuro ng ating simbahan before, or kung hindi po ito tinuturo ng simbahan natin ng puno, wala po akong kakayanan na tumayo po sa harapan po ninyo. And isa po ako sa bunga ng puno, UMC, na natuto sa pamamagitan po ng pagtuturo po sa Sunday School, sa Bible study, ng mga leaders po natin. At naniniwala po ako ng sinasamba po natin Diyos ay walang iba, kundi ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Meron nga po isang kanta, sabi po dito, You are God alone, from before time began. You are on your throne, you are God alone. Again, church, there is no other God except God, which is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And ayun po, ang pinakaunang natin kailangan gawin para maalala po ng ating mga kabataan at masecure po natin ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. And the second thing is, they need to know about the first greatest commandment. In verse 5 it says, Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. Ako po ay may nabasa po sa isa pong site. Online site po ito. Yung online name po ng site nila is Youth Group Ministry po. Ito po yung group po sa mga youth na kung saan nagbibigay po sila ng pwede pong Bible study po, lalo na po sa mga kabataan. Sabi po doon, ang mga youth po ay dumadaan po sa stage in life where they are figuring out who they are. Which is, ito po ang nangyayari po talaga sa isang kabataan. Finifigure po nila. They figuring out who they are. What they believe. Kanino nga ba kailangan maniwala? May Diyos ba? Naniniwala ba yung simbahan na to sa Panginoon? So, and kung paano ma-fit ang faith nila in their day-to-day activities ng kanilang buhay. So, ang ating pong mga kabataan ay mukha lang pong masaya rin kung minsan. Though masaya naman po talaga sila. Pero, meron din po silang pinagdadaanan na problema. Hindi lamang po sa eskwelahan, hindi lamang po sa grade sila. Na kung saan yung mga kabataan po natin na ito ay nahihirapan po mag-share ng kanilang mga pinagdadaanan. That's why today, church, kailangan po natin alamin at alalahanin kung paano nga po ba natin masisecure yung faith nila and kung paano nga po ba natin sila matutulungan na mas mapalapit pa sa ating Panginoon. Bilang isang kabataan, the word love is napakalaking ibig sabihin at may iba't ibang meaning na po siya today. The word love is malawak na po siya. Si Michael Davis lang. Yan. The word love is napakalawak na today. The world can also use the love or the word love para lituhin tayo sa kung anong love ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon. Marami po sa ating mga kabataan ngayon, pag nakakita lang po ng gusto nila, ang tingin lang po nila is sila na po. No? Ganun po karoon po ang ating mga kabataan ngayon. That's why church, I pray and I hope na patuloy po tayo nagabayan natin ang bawat kabataan na nandito po sa ating simbahan. Dahil naniniwala po ako, hindi man po sila makapagsabi ngayon, ay meron po silang pinagdadaanan. Again, the world can also use the word love para lituhin po tayo. For example, the world says, follow your heart. Narinig niyo na po ba yun? Sasabihin niyo, gusto ko siya. Siya lang ang gusto ko. May mag-a-advise, no? Kahit hindi naman talaga tama, follow your heart. No?
The world say, follow your heart. But Jesus says, follow me. The world says, follow your heart. But Jesus says, follow me. Lagi po natin tatandaan, no? Kailangan po natin malaman ang pag-ibig ng ating Panginoon so that may kakayanan po tayo mag-share din ng pagmamahal ng naayon sa kalooban ng ating Ama. That's why kailangan po malaman ng next generation ang first commandment, which is, again, love. Sige po, sabay-sabay po tayo. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. So, nakadalawa na po tayo. Ang una po natin kailangan gawin, kailangan po natin ituro sa mga kabataan upang masecure ang kanilang pananampalataya that there is no other God except God, which is the God the Father, the God the Son, and the God the Holy Spirit. And they also need to know at matutunan po nila ang first greatest commandment, which is love the Lord your God. And the third one, lastly, be consistent. Sige nga, pwede niyo po ba sabihin, be consistent? Be consistent. In verse 7, it says, verse 7 to 8, it says, impress them on your children, talk about them when you sit at home, and when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Tie them as symbols on your hands, and bind them on your foreheads. Sa last na example ko po, I think ang best example ko po sa be consistent po para po sa akin dito sa pagiging consistent sa pagtuturo sa akin ng Word of God is yung mama ko po. Yan, yung mama ko po, no? Kasi kung di nyo po may tatanong, simula po nung ako po ay atax pa, ay may bata pa, atax bata yan, para sa ako yun. Nung ako po ay bata pa, yung mama ko po is consistent po siya. Consistent po talaga siya sa pagbabasa ng Bible, sa prayer, especially po pag kumakain at natutulog. Siguro po, I think kasi yung mama ko is talaga pong Katoliko before. Yan, yung kapatid. Wala po si mama pero po nandiyan po yung kapatid po ni mama. Yan, si Tito Mario po. Yan, Catholic po kami before. Yan, dahil po sa kuya ko rin po, kaya kami po ay nandito sa simbahan po ng puno. And from my own experience, church, tunay po na tinuruan nyo ang mga magulang na nandito sa loob ng simbahan ito, tunay po na tinuturuan nyo ang mga anak po ninyo, especially po nung nag-i-start pa lamang po sila dito sa simbahan. Sino po dito lumaki po sa simbahan? Yung dito na rin po pinanganak. Ako po kasi umattend po ako dito, grade 7, grade 3 na po mga 9 years old na po. So yan, I think sila Wyatt, sila DJ, yan. And talaga pong tunay na kung saan, pag tinuruan niyo po ang mga anak po ninyo, especially nag-start kayo, turuan sila ng Word of God habang bata pa, I assure you po, brothers and sisters in Christ, na mapapasabi po kayo na totoo nga yung sinabi po sa Galatians. Ano po yung sinabi sa Galatians? You reap what you sow. You reap what you sow. Kung titingnan niyo po yung mga batang po, yung mga nasa dulo po, yung mga pogi pong nasa washers and creators. Yan. Mga lumaki po dito sa simbahan yan. And eventually, after 10 years, after 7 years, magugulat na lang po kayo. Sila na rin po ang nag-lead dito sa harapan. In Proverbs 22:6, it says, train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Amen? Amen. When we say train up, pag sinabi po natin train up church, it means we need to guide them. Hindi lamang po ito sa mga magulang, but also, ini-encourage ko rin po yung mga leaders po natin dito sa loob ng simbahan. Train them, ang mga kabataan,
Train them, yung mga bata. Let us guide them. Teach them how to read Bible. Kasi sa totoo lang po, no, church, marami po today sa mga youth po natin na kakaunti lamang po ang may alam sa Bible. Even yung mga simple stories po, like Noah, Moses, hindi po nila alam. And nakakalungkot man, but yun po yung reality today. Marami pong kabataan ang napag-iiwanan sa kaalaman sa Biblia. That's why, if you want to secure the faith of the next generation, kailangan po natin maging consistent. Maging consistent po tayo sa pagtuturo, sa pag-guide, at lalong-lalo na sa pagtulong sa mga kabataan ito. Mukha lamang po mga pasaway yung mga kabataan. Pero again, I assure you, and I pray, and I hope, na sila po ang papalit sa atin na magiging ng simbahan na ito. Again, to secure the faith of our next generation, they need to know that there is no other God except God. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. The second, they need to know and they need to learn the first greatest commandment, which is love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Lastly, be consistent. Church, we need to be consistent. Lalong-lalo sa panahon po natin ngayon. Kailangan pa po natin palakasin ang pananampalataya po ng bawat isa. Tulungan po natin ang bawat isa, no? Especially po sa pinagdadaanan po natin. At naniniwala po ako na ang simbang ito ay hindi pababayaan ng ating Diyos. Amen. And one more, church, yan, dito po ako magtatapos. I simply wanted to remind you of this. Not just for our younger members, bilang ako sa mga choir, sa mga youth. Not just for our younger members, but for all of us. Being a leader does not imply that you are always correct. Again, being a leader does not imply that you are always correct. We need to use our authority sa mabuti at sa tama para po sa ikalalago ng ating simbahan. Huwag po tayo yung maging dahilan kung bakit natitisod ang kapwa natin Kristiyano. There are moments when you have to listen intently and talk slowly. And I think from that, masisecure po natin ang faith ng next generation. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 So yun po, no? Before po ako pumunta ng Amerika. Diyan lang po. Yan. Gusto ko lang po kunin yung opportunity na ito na mag-testimony. Yan. Ako po si Samuel Reyes. Nag-start po sa Puno United Methodist Church. 9 years old. Yan, grade 3 po ako nun. Before po, di ko po alam kung ano pong ginagawa. Sinama lang po talaga ako ng kuya ko, which is si Pastor Adel. And yun, nagtuloy-tuloy kasi masarap po yung pudding Tsaka yung pudding po, tsaka yung kape ng Maxi. Maxi po yun, yung malaki yung choice ko. Masarap po talaga yung pudding, tsaka yung kape. And eventually, yan. In-invite po ako ni Teacher Rosel, kung natatandaan ko si Teacher Rosel. Ang nabutan ko pong deaconess dito, isa po sa pinakamagandang deaconess ng Puno. Yan. Then, yun, after maging youth, pumasok po ako after maging children's choir, pumasok po ako sa youth, na kung saan, katulad po ng ibang kabataan, patay sindi po yung ilaw ko. Hindi po yung patay sindi na ilaw. Yung ilaw ko po basta sindi, which is yung faith ko. Sometimes, sa loob po ng isang taon, backslide po dito, backslide doon. Isa pa akong kabataan na
kahit alam ko pong may calling ako ng ating Panginoon, is andun pa rin po yung pag-backslide ko, yung pag-alis ko ng simbahan. And yung nangyari po is, sabi ko po kay Lord, kasi graduate na po ako ng high school. Pumasok po ako ng college sa Iris. Ang course ko po tourism. Wala lang po talaga ako nakuha ang course, kaya pinatas ko po yung tourism. And yung nangyari po, parang hindi po yun yung calling ko talaga. Kahit na masaya, yahe, gano'n. Pero hindi po ako nasasayahan sa ginagawa ko. And I pray sa ating Panginoon. Yan. Isa po ito sa testimony ko na pumasok po ako sa pagpapastor. Nag-pray po ako sa ating Panginoon na sabi ko, Lord, papasok po ako sa pagpapastor. Pero patapusin niyo po muna po ng bachelor. So, sumagot naman po si Lord. Sa harapan po ng simbahan natin, meron po diyang school, seminary school po siya. And yung kukunin ko po dapat talaga po course is Christian education. And sabi ko, Lord, patapusin niyo lang po ako ng bachelor na Christian education. Or na kahit ano, na bachelor, papasok po sa pagpapastor. Sumagot po si Lord. Nung pasukan po namin, nakala ko po yung course ko, Christian education. Bachelor of Arts in Theology po po rin nakuha at that time. And never ko po sinabi po dito po sa church, yung time po ni Pastor Joey, ay ni Pastor Manalo, ang kay Pastor Joey. Yan. Siguro po nasabi ko na lang po ng third year na po ako Papunta na po ang fourth year. Hindi ko po talaga sinasabi na yung course ko is theology. Kasi po, di ko po alam kung may patutunguhan po ba yung course ng theology. Kasi alam ko lang po pagpapastor So yun po, na-realize ko na wala po talaga akong kawala kay Lord. And after that, nag-pandemic. And nagtrabaho ako sa center. And dumating na po yung pre-pandemic, nagkaroon na po ulit ng mga face-to-face. And ang nangyari po sa akin is pumasok na po ako sa pagpapastor. Noong una po, ayaw ko po talagang pumasok din sa pagpapastor na. I think yung faith ko rin po kasi is talaga pong patay-hindi na po talaga at that time. And dumating ako sa point na I asked God kung saan niya pa talaga ako gusto kong papuntahin. Kasi po hindi po ako nagpastor. Nag-artista po talaga ako. So yun, I asked God kasi sabi ko, sa Methodist, ba't palipat-lipat? Nakausap ko po si Pastor Leo at that time. At pinaliwanag niya po sa akin yung advantage and disadvantage, which is doon po nag-work ang Holy Spirit sa akin para tumugon sa pagpapastor. And proud po ako na yung home church ko is dito. Ang simbahan ng isang sakay nakatakutan ng iba't ibang hindi ko po alam Pero enjoy naman, nandito. Masaya naman po dito. Tama po, no? Masaya po dito, sa dito. And tanggalin ko na po kayo sa langit ko para di naman hinapan umiyak. Hindi, yun. Proud po ako na nanggaling po sa puno, like Pastor Abel, Pastor Chris, Pastor JR, Pastor Adel, hindi ko pa makalimutan. Pastor Adel. And proud po ako na nandito po ako. And I would like to thank all of you. Parang nanalo po sa akin. I would like to thank all of you po na sumuporta po sa akin na sa pagpapastor ko po. And naniwala rin po na kaya ko. And naramdaman ko po yung suporta niyo sa akin. Yan. Thank you po kay Dr. Carlito, kay Dr. Magdalena, sa SPPR, Titalina, sa Kansas family, na lagi po sumusuporta sa akin. Nakakala ko po dati, is nakakatakot. Lalo na po si Tita P. Pero, yun nga po, totoo, mali ang akala. Maraming salamat po natin, Sharon. Yan. Ang pinakamagandang conductress ng puno. And maraming salamat po sa band. Yan, na tumanggap po sa akin. And lastly po, maraming salamat po kay Chief Justice na isa po sa tumulong po sa akin
na tumugod sa pagpapastor ko. Again, isa po ako sa bunga ng Pune United Methodist Church. I'm pastor sa Samuel Justice Prehas. Maraming salamat po. God bless you.